Tahimik ang umaga sa aming munting bahay sa dulo ng baryo. Ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng mangga sa bakuran, at ang hanging dumaraan ay tila may dalang kakaibang kaba. Hindi ko alam noon na ang katahimikang iyon ang huling payapang sandali ng aming pamilya bago tuluyang gumuho ang mundo naming akala ay matatag. Ako si Leah, panganay sa 3 magkakapatid. Lumaki kami sa simpleng pamumuhay, sapat lang para sa araw-araw. Ang tatay ko, si Mang Ruben, ay isang tahimik ngunit masipag na lalaki. Kilala siya sa aming lugar bilang tapat, may isang salita, at kailanman ay hindi nasangkot sa gulo. Ang nanay ko naman, si Aling Rosa, ang haligi ng aming tahanan, mapagmahal, matiisin, at handang isakripisyo ang lahat para sa amin. Noong araw na iyon, abala si nanay sa pagluluto ng almusal habang si Itay ay naghahanda na para pumasok sa trabaho. Isa siyang mekaniko sa maliit na talyer sa bayan. Marumi ang kanyang mga kamay, pero malinis ang kanyang konsensya. Iyan ang palaging sinasabi ng mga kapitbahay. Bago siya umalis, umiti siya sa akin at sa mga kapatid ko, gaya ng nakasanayan. Wala ni isa sa amin ang nakapansin na iyon na pala ang huling ngiting walang bahid ng pangamba. Makalipas ang ilang oras, may kumatok sa aming pintuan. Hindi iyon karaniwang katok ng kapitbahay, malakas, mabigat at puno ng otoridad. Pagbukas ni nanay ng pinto, bumungad ang 2 lalaking nakaformal na damit, may hawak na mga papel at may seryosong mga mukha. Magandang umaga po. Nandito po kami para kay Ruben Santos, malamig na sabi ng isa. Nagtaka si nanay. Nasa trabaho po ang asawa ko. May problema po ba? Nagtinginan ang 2 lalaki bago inilabas ang isang dokumento. May kinalaman po ito sa isang kasunduan na pirmado ng inyong asawa. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa aking likod. Isang kasunduan? Si Itay. Hindi iyon tumutugma sa lalaking kilala namin. Pinapasok sila ni nanay, nanginginig ang mga kamay habang binabasa ang mga papeles. Nakalagay roon ang isang kontrata, utang na milyons, may kolateral at may pirma sa ibaba. Isang pirma na kamukhang-kamukha ng kay Itay. Hindi ito maaaring mangyari, pabulong na sabi ni nanay. Hindi po pumipirma ang asawa ko ng ganito. Hindi po siya umutang. Ngunit mariing sagot ng mga lalaki, naka-record po ito. Legal ang dokumento. At kung hindi po mababayaran, mapipilitan kaming kunin ang ari-arian na nakasaad dito. Ari-arian. Ang bahay namin. Nang umalis ang mga lalaki, bumagsak si Nanay Cecilia, hawak ang mga papel na tila mabigat na bato. Ako naman ay nanlalamig, hindi makapagsalita. Ang mga kapatid ko ay nagtataka, hindi pa lubos na naunawaan ang bigat ng nangyayari. Pag-uwi ni Itay ng hapon, agad siyang sinalubong ni Nanay. Ipinakita niya ang kontrata, nangingilid ang luha. Tahimik na binasa ni Itay ang bawat linya. Habang tumatagal, lalong namumutla ang kanyang mukha. Ano ito? Mahina niyang tanong. Hindi ako pumirma nito. Pero pirma mo, Ruben, sagot ni nanay, halos maiyak. Paano nangyari ito? Umiling si Itay, parang sinusubukang alalahanin ang isang bagay na hindi niya matandaan. Hindi ako kailanman umutang ng ganito kalaki. Hindi ko ilalagay sa panganib ang pamilya natin. Doon ko unang nakita ang takot sa mga mata ng tatay ko, isang takot na hindi galing sa kahirapan, kundi sa kawalan ng kontrol. Isang bagay ang malinaw, may gumamit ng kanyang pirma. May nanloko. At kami ang magbabayad ng kapalit. Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong iniisip kung sino ang mailakas ng loob na gawin iyon kay Itay. Sino ang may galit o interes para wasakin ang aming pamilya? Sa isip ko, isa lang ang sigurado, hindi ito basta pagkakamali. Ito ay planado. Makalipas ang ilang araw, nagsimula nang dumating ang mga sulat. Babala, paniningil, banta. Unti-unting nagbago ang paligid namin. Ang dating ngiti ng mga kapitbahay ay napalitan ng mga bulungan. May mga matang nakamasid, may mga tanong na walang sumasagot. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, biglang nagsalita si Itay. May naaalala ako, sabi niya. May dokumentong pinapirmahan sa akin ilang buwan na ang nakalipas. Sabi nila, papeles lang para sa talyer. Hindi ko binasa ng maigi. Napahawak si nanay sa kanyang dibdib. Sino ang nagbigay? Isang lalaking nagpakilalang kaibigan ng may-ari, sagot ni Itay.
Mukhang kagalang-galang. Hindi ko inakalang ganito. Doon ko napagtanto ang isang mas masakit na katotohanan, ang panloloko ay kadalasang nagmumula sa tiwala. At ang tiwalang iyon ang ginamit upang ilagay kami sa panganib. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalala ang sitwasyon. May mga lalaking umiikot sa bahay, tila sinusuri ang lugar. May mga tawag sa telepono na biglang pinuputol kapag sinasagot. Ang takot ay hindi na lang emosyon, isa na itong presensyang kasama namin araw-araw. Isang gabi, may narinig kaming malakas na kalabog sa labas. Tumakbo ako sa bintana at nakita ko ang bakod na sira, may bakas ng pilit na pagbukas. Napasigaw si nanay, niyakap ang mga kapatid ko. Si Itay naman ay humawak sa isang lumang pamalo, handang ipagtanggol kami kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Walang pumasok noon, pero malinaw ang mensahe, seryoso ang panganib. Hindi lang ito tungkol sa pera. May mas malalim na dahilan kung bakit kami pinupuntirya. Sa gitna ng lahat ng ito, nagpa siya si Itay na hanapin ang katotohanan. Hindi niya hahayaang wasakin ng kasinungalingan ang kanyang pamilya. Kahit hindi niya alam kung saan magsisimula, buo ang kanyang loob na ilaban ang aming pangalan. At doon nagsimula ang laban, isang laban kontra panloloko, kasinungalingan at mga lihim na matagal nang nakatago. Hindi namin alam kung hanggang saan ito hahantong o kung sino ang tunay na kalaban. Ang alam lang namin, ang pirma ni Itay, isang simpleng guhit ng tinta, ay naging mitsa ng panganib at kapahamakan na maaaring kumitil sa lahat ng meron kami. At ito pa lamang ang simula. Hindi pa man sumisikat ng tuluyan ang araw ay gising na si Itay. Nakaupo siya sa lumang mesa sa kusina, hawak ang kape na matagal ng malamig at nakatitig sa kawalan. Kita sa kanyang mukha ang pagod, hindi lang sa katawan kundi sa isipan. Mula nang lumabas ang tungkol sa peking kontrata, tila unti-unting kinakain ng problema ang katahimikan ng aming tahanan. Ako ang unang lumapit sa kanya. Itay, maingat kong sabi, may magagawa ba tayo? Tumingin siya sa akin, pilit na ngumiti. Meron, anak. Hindi tayo susuko. Hahanapin natin ang totoo. Ngunit kahit matatag ang kanyang tinig, ramdam ko ang takot na pilit niyang itinatago. Hindi madali ang kalaban namin. Hindi lang ito simpleng panloloko, ito ay sistemang planado, may koneksyon at may kapangyarihan. Kinabukasan, sinamahan ko si Itay sa bayan. Plano niyang puntahan ang talyer kung saan siya nagtatrabaho at kausapin ang may-ari. Baka roon magsimula ang sagot. Habang naglalakad kami sa kalsada, napansin kong may lalaking tila sumusunod sa amin. Hindi siya palaging nasa likod, minsan nasa kabilang kalsada, minsan nasa tindahan. Pero sapat na ang mga sulyap niya para maramdaman kong may mali. Pagdating sa talyer, sinalubong kami ng amoy ng langis at bakal. Naroon ang may-ari, si Mang Ernesto, isang lalaking nasa edad 50, kilala sa pagiging istrikto ngunit patas. Nang makita niya si Itay, agad siyang nagtaka. Ruben, bakit hindi ka pumasok nitong mga nakaraang araw? Tanong niya. Ikinuwento ni Itay ang lahat, ang kontrata, ang pirma, ang banta sa pamilya. Tahimik na nakinig si Mang Ernesto, ngunit habang tumatagal, kumukunot ang kanyang noo. May naaalala akong tao, sabi niya sa wakas. Isang ahente. Madalas siyang pumupunta rito ilang buwan na ang nakalipas. Sinabi niyang may proyekto raw para sa mga manggagawa. Nagpapapirma siya ng papeles. Nanlaki ang mata ni Itay. Iyon. Siya ang nagpirma sa akin. Hindi ko siya lubos na kilala, dagdag ni Mang Ernesto. Pero alam kong may koneksyon siya sa malalaking negosyante sa lungsod. Lalo akong kinabahan. Ibig sabihin, hindi lang simpleng manloloko ang kalaban namin. May impluwensya siya. May proteksyon. Pag-uwi namin, nadatnan naming si nanay nakausap ang isang babaeng kapitbahay, si Aling Mercy. Pag-alis ng babae, agad lumapit si nanay kay Itay. Ruben, mahina niyang sabi, may kumalat na balita. Sabi nila, may utang daw tayo sa sindikato. Delikado raw. Parang may sumakal sa dibdib ko. Sindikato. Ibig sabihin, hindi lang ari-arian ang nakataya, buhay namin. Mula noon, mas naging mahigpit si Itay. Ipinagbawal niya kaming lumabas ng mag-isa. Tuwing gabi, sinisigurado niyang nakakandado ang lahat ng pinto at bintana. Ngunit kahit anong pag-iingat ang gawin namin, ramdam naming may nakamasid pa rin.
Isang hapon, may dumating na sulat. Walang return address. Isang pirasong papel lang na may nakasulat na mensahe. Bayaran ang utang. Huwag nang mag-usisa. Nanginig ang kamay ni nanay habang hawak iyon. Bakit parang alam nila ang bawat galaw natin, tanong niya. Doon ko naisip, baka may malapit sa amin ang naglalabas ng impormasyon. Isang kakilala. Isang pinagkakatiwalaan. Kinagabihan, nagkaroon kami ng mahabang pag-uusap bilang pamilya. Doon unang umamin si Itay ng isang bagay na matagal na niyang kinikimkim. May kapatid akong matagal nang hindi nagpapakita, sabi niya. Si Victor. Nagulat si nanay. Akala ko ba wala ka ng ugnayan sa kanya? Wala, sagot ni Itay. Pero siya ang tipo ng taong kayang gumawa ng ganito. Marunong siyang manghikayat. Marunong siyang magsinungaling. Parang may bombang sumabog sa isip ko. Kung totoo ang hinala ni Itay, ibig sabihin, dugo mismo namin ang nagkanulo sa amin. Kinabukasan, nagpa siya si Itay na hanapin si Victor. Kahit tutol si nanay, wala na kaming ibang pagpipilian. Kailangan naming malaman kung sino ang nasa likod ng lahat. Tinunton namin ang huling alam niyang tirahan, isang lumang apartment sa lungsod. Ngunit pagdating doon, sinabi ng caretaker na matagal na raw umalis si Victor. May iniwan lang siyang pangalan ng kumpanya kung saan siya umano nagtatrabaho. Habang pauwi kami, tahimik ang lahat. Ang pag-asang makahanap ng sagot ay napalitan ng mas mabigat na pangamba. Parang mas lalo lang kaming inilubog ng bawat hakbang. Isang gabi, habang natutulog ang mga kapatid ko, may narinig akong mahinang kaluskos sa labas. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana. Nakita ko ang isang lalaking nakatayo sa dilim, nakatitig sa bahay namin. Nang magtagpo ang aming mga mata, bigla siyang tumalikod at nawala sa dilim. Kinabukasan, may panibagong sulat. Mas malinaw ang banta. Ito na ang huling babala. Sa puntong iyon, alam naming wala ng atrasan. Kailangan naming kumilos o kami ang tuluyang mawawala. Ang pirma ni Itay ay hindi na lang simbolo ng panloloko. Ito na ang susi ng isang mas malaking lihim na unti-unting lumalantad. At habang papalalim ang aming paghahanap, mas malinaw na hindi lang pera ang pakay ng tunay na utak sa likod nito. May mas personal na dahilan. Isang galit na matagal ng kinikimkim. Isang paghihiganti na ngayon lang isinakatuparan. At sa susunod na bahagi, magsisimula ng mabunyag ang katotohanan, kasabay ng mas matinding panganib. Mula nang dumating ang huling babala, tila hindi na kami humihinga ng maluwag. Ang bawat tunog sa labas ay parang banta. Ang bawat anino ay tila may dalang masamang balita. Si Itay ay hindi na pumapasok sa trabaho, mas pinili niyang manatili sa bahay upang bantayan kami. Si nanay naman ay lalong naging tahimik, ngunit alam kong sa likod ng kanyang katahimikan ay isang pusong punang takot. Isang umaga, dumating ang isang lalaking hindi namin inaasahan. Nakamotorsiklo siya, may suot na itim na jacket at helmet na bahagyang nakataas. Kumakatok siya ng paulit-ulit, parang nagmamadali. Nang buksan ni Itay ang pinto, agad niyang tinanong ang lalaki kung ano ang kailangan nito. Ako po si Daniel, sabi ng lalaki. May impormasyon po ako tungkol sa kontratang hawak ninyo. Nagtinginan kami ni nanay. Nag-alinlangan si Itay, ngunit pinapasok pa rin niya ang lalaki. Umupo si Daniel sa sala, halatang kabado. Tumingin siya sa paligid bago nagsalita. Hindi ko alam kung ligtas akong narito, sabi niya. Pero hindi ko na kayang manahimik. Ikinuwento ni Daniel na dati siyang empleyado ng isang kumpanyang sangkot sa mga ilegal na pautang. Isa raw sa mga gawain nila ang mangolekta ng pirma ng mga inosenteng tao, saka iyon ginagamit sa mga peking kontrata. Nang makita niya raw ang pangalan ni Itay sa listahan, nakonsensya siya. May isang taong nag-utos nito, dagdag niya. Ang pangalan niya si Victor Santos. Parang tinamaan ng kidlat si Itay. Umigting ang kanyang panga at nakita ko ang halo ng galit at sakit sa kanyang mga mata. Ang hinala niya ay naging katotohanan. Nasaan siya ngayon, mariing tanong ni Itay. Umiling si Daniel. May impluwensya siya. May mga taong nagbabantay sa kanya. Pero alam kong may meeting sila bukas sa isang lumang bodega sa may pantalan. Tahimik ang buong bahay. Ang pangalan ni Victor ay parang sumpang bumigat sa hangin. Ang sariling kapatid ni Itay, ang taong dapat sana inagpoprotekta sa pamilya,
ang siyang naglagay sa amin sa kapahamakan. Pagkaalis ni Daniel, nagkaroon kami ng matinding pagtatalo. Ayaw ni nanay na pumunta si Itay sa bodega. Delikado raw. Ngunit matigas ang loob ni Itay. Kailangan kong harapin siya, sabi niya. Hindi lang para sa atin, kundi para matapos na ito. Sa huli, napagpasyahan naming sumama ako kay Itay. Ayaw niya sa una, pero sinabi kong kailangan niya ng saksi. Kailangan niya ng lakas. Kinabukasan, bago pa man magtakip silim, pumunta kami sa pantalan. Ang bodega ay luma, kalawangin ang pinto, at halos walang ilaw sa paligid. Ramdam ko ang kaba sa bawat hakbang. Sa loob, may mga lalaking nag-uusap, may dalang mga dokumento at pera. At doon ko siya nakita, si Victor. Hawig na hawig kay Itay, ngunit mas malamig ang mga mata. Nang magtagpo ang kanilang tingin, umisi siya. Ruben, sabi ni Victor. Matagal-tagal din. Hindi nagsalita si Itay agad. Tinitigan niya ang kapatid na parang estranghero. Bakit mo ginawa ito? Tanong niya sa wakas. Bakit kami? Tumawa si Victor, isang tunog na walang saya. Dahil ikaw ang paborito. Ikaw ang laging pinupuri. Samantalang ako. Naiwan. Ikinuwento ni Victor ang kanyang galit, kung paanong pakiramdam niya ipinabayaan siya ng pamilya, kung paanong ang tagumpay ni Itay ay naging paalala ng kanyang kabiguan. At ngayon, ginamit niya ang pagkakataon upang gumanti. Isang pirma lang ang kailangan, sabi ni Victor. At heto na tayo. Biglang may pumasok na mga armadong lalaki. Napasigaw ako, ngunit hinila ako ni Itay palapit sa kanya. Ang sitwasyon ay mabilis na lumala. Ngunit bago pa man may mangyari, biglang dumating ang mga pulis. Si Daniel pala ay nagsumbong. Nagkagulo ang lahat. May sumigaw, may tumakbo. Si Victor ay pilit na tumakas, ngunit nahuli siya. Habang kinukuyog siya ng mga pulis, tumingin siya kay Itay, ay halong galit at panghihinayang. Hindi pa tapos ito, sigaw niya. Pag-uwi namin, nanginginig pa rin ako. Ligtas kami sa ngayon. Ngunit alam naming mahaba pa ang laban. May mga kasabwat si Victor. May mga kontratang kailangang ipawalang bisa. May reputasyon kaming kailangang linisin. Sa gabing iyon, tahimik kaming kumain. Sa gitna ng katahimikan, nagsalita si Itay. Pasensya na, sabi niya. Dahil sa isang pagkakamali, nadamay kayo. Hinawakan ni nanay ang kanyang kamay. Magkasama tayo, sagot niya. At lalaban tayo. Ngunit sa aking isipan, alam kong may mga aninong hindi pa nawawala. Ang pagkakahuli kay Victor ay simula pa lamang. Ang pirma ni Itay ay nagbukas ng pintuan sa isang mundong puno ng kasinungalingan at hindi basta-basta isasara iyon. Sa labas, umuulan. Ang tunog ng patak sa bubong ay parang pagbibilang ng oras. Oras bago muling sumubok ang panganib. Oras bago tuluyang lumabas ang buong katotohanan. At sa susunod na bahagi, haharapin namin ang pinakamahirap na pagsubok, ang hustisya at ang mga lihim na maaaring tuluyang sumira o magligtas sa aming pamilya. Pagkatapos mahuli si Victor, inakala naming kahit papaano ay magkakaroon na ng katahimikan ang aming buhay. Ngunit mali kami. Ang pagdakip sa kanya ay parang pag-uga sa pugad ng mga ahas, mas marami ang nagising, mas marami ang nagalit. Makalipas lamang ang 2 araw, pinatawag si Itay sa istasyon ng pulisya upang magbigay ng formal na salaysay. Kasama niya si nanay, habang ako naman ay naiwan sa bahay upang bantayan ang mga kapatid ko. Ngunit kahit wala sila, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Parang bawat segundo ay may nakaambang masamang balita. Pagbalik nila kinagabihan, halata ang pagod sa mukha ni Itay. Umupo siya sa sala, tahimik, hawak ang isang makapal na sobre. Ano yan? Tanong ko. Mga kopya ng kontrata, sagot niya. At listahan ng iba pang biktima. Nanlaki ang mata ko. Iba pa? Tumango si Itay. Marami pa. Hindi lang tayo. Doon ko napagtanto na ang nangyari sa amin ay bahagi lamang ng mas malaking sindikato. Mga ordinaryong tao, mga mekaniko, tindera, guro na ginamit ang pirma, tiwala at kahinaan. At ngayon, lahat kami ay nakatali sa isang kasong maaaring tumagal ng taon. Habang abala si Itay sa pag-aasikaso ng kaso, unti-unting bumigat ang responsibilidad kay nanay.
Siya ang naghanap ng paraan para may makain kami, siya ang nakipag-usap sa mga kamag-anak na biglang umiiwas, at siya rin ang umako sa takot na pilit naming itinatago sa mga bata. Isang gabi may tumawag sa telepono. Hindi nagsalita ang tumatawag, ngunit may narinig akong mahinang bulong bago ibinaba ang linya. Hindi pa tapos. Nang sabihin ko iyon kay Itay, napapikit siya ng mariin. May mga kasabwat pa si Victor, sabi niya. At ayaw nilang makulong. Mula noon, naging mas mahigpit ang pagbabantay ng pulis sa paligid namin. Ngunit kahit may uniforme sa labas, hindi pa rin nawawala ang kaba. Dahil alam naming ang tunay na laban ay hindi lang sa korte, nasa labas ito, sa dilim, kung saan hindi umaabot ang batas. Isang hapon, habang naglalabas si Nanay sa likod bahay, may lumapit na babae. Maayos ang pananamit, may suot na salamin at mukhang edukado. Ako po si Atty. Clara Mendoza, pakilala niya. Isa po akong abogado ng ilang biktima sa kasong kinasasangkutan ninyo. Pinapasok siya ni Nanay at doon niya ipinaliwanag ang tunay na kalagayan ng kaso. Hindi raw madali ang laban. May mga dokumentong mukhang legal, may mga opisyal na nabayaran, at may mga ebidensyang pilit na binubura. Pero may pag-asa, dagdag ni Atty. Clara, kung magtutulungan kayo ng iba pang biktima. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, nakaramdam ako ng kaunting liwanag. Hindi pala kami nag-iisa. May mga taong handang lumaban kahit delikado. Nagsimula ang mga pagdinig. Sa bawat araw na pumapasok si Itay sa korte, tila unti-unting nauubos ang kanyang lakas. Ngunit hindi siya umaatras. Kahit minsan ay pinagtatawanan ng kampo ni Victor, kahit pilit siyang pinapamukhang sinungaling, nananatili siyang nakatayo. Isang araw, sa gitna ng pagdinig, biglang nagsalita si Victor. Humarap siya kay Itay, may malamig na ngiti sa labi. Hindi mo ito kayang panindigan, sabi niya. Masisira ka rin. Parang sinaksak ang dibdib ko sa galit. Ngunit nanatiling tahimik si Itay. Diretso lang ang tingin niya, hindi sa takot, kundi sa determinasyon. Ngunit ang pinakamasakit na dagok ay dumating nang ipatawag ang isang testigo, isang dating kaibigan ng pamilya. Isa siyang taong madalas naming makasama noon, at hindi namin inakalang siya pala ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa amin sa sindikato. Napaiyak si Nanay sa loob ng korte. Ang pagtataksil ay hindi lang galing sa dugo, galing din sa tiwalang maling ibinigay. Pag-uwi namin ng gabing iyon, halos walang nagsalita. Ang bahay ay parang punang multo ng mga alaala, mga panahong simple at payapa. Ngayon, bawat sulok ay may bakas ng sakit. Kung matalo tayo, biglang sabi ni Nanay, saan tayo pupunta? Walang agad na sumagot. Ngunit sa tanong na iyon, lalong tumibay ang loob ni Itay. Hindi tayo matatalo, mariin niyang sabi. Dahil kung susuko tayo, sila ang mananalo. Sa labas ng bahay, muling may mga matang nakamasid. Ngunit sa loob, may nagbabagong apoy, apoy ng katotohanan at katarungan. Ang pirma ni Itay, na minsang ginamit upang sirain kami, ay ngayon naming gagamitin upang ipaglaban ang aming pangalan. At sa huling bahagi, haharapin namin ang hatol, kung saan ang lahat ng kasinungalingan ay mabubunyag at ang kapalaran ng aming pamilya ay tuluyang matitiyak. Dumating ang araw na matagal naming kinatatakutan at hinihintay, ang araw ng hatol. Maaga pa lang ay gising na ang buong bahay. Walang nagsasalita, pero ramdam ang bigat sa hangin. Parang bawat paghinga ay may kasamang panalangin na sana'y matapos na ang bangungot na ilang buwang sumira sa aming pamilya. Nakasuot si Itay ng lumang polo na minsan lang niyang gamitin, ang isinusuot niya tuwing may mahalagang okasyon. Hindi iyon bago pero plansado at malinis. Para sa akin, iyon ang simbolo ng kanyang dignidad. Kahit ilang beses siyang hinamak, pinagbintangan at tinakot, hindi niya hinayaang durugin ang kanyang pagkatao. Pagdating namin sa korte, naroon na ang iba pang biktima. Kita sa kanilang mga mata ang parehong takot at pag-asa. Lahat kami ay pinagtagpo ng iisang kasinungalingan, isang pirma na ginamit upang wasakin ang mga buhay namin. Nang pumasok si Victor sa loob ng silid, nakaposas ang kamay, hindi ko maiwasang titigan siya. Hindi na siya ang dating mayabang at palangiting tao. Payat na siya, may mga ebag, ngunit naroon pa rin ang malamig na tingin. Ngunit ngayon, may bahid na iyon ng kaba. Isa-isang inilatag ng prosekusyon ang ebidensya, mga peking kontrata, testimonya ng dating empleyado ng sindikato,
mga record ng tawag at pera. At sa wakas, tinawag si Itay upang tumestigo sa huling pagkakataon. Tumayo siya sa harap ng hukom, tuwid ang likod, nanginginig ang kamay pero matatag ang boses. Ako po ay isang karaniwang manggagawa, sabi niya. Hindi po ako mayaman, hindi po ako makapangyarihan. Ang tanging yaman ko po ay ang aking pamilya at ang aking pangalan. At iyon po ang sinira ng panlolokong ito. Tahimik ang buong korte. Maging si Victor ay hindi makatingin ng diretsyo. Ikinuwento ni Itay kung paano siya nilapitan, paano siya pinapirma nang hindi alam ang buong katotohanan, at kung paano nito inilagay sa panganib ang aming buhay. Hindi siya umiyak. Ngunit bawat salita ay parang kutsilyong tumatama sa konsensya ng mga nakikinig. Nang matapos ang pagdinig, inatasan ang lahat na lumabas habang magdedesisyon ang hukom. Doon ko naramdaman ang tunay na takot, ang takot na baka hindi pa rin sapat ang katotohanan. Lumipas ang ilang oras na parang ilang taon. Nang muli kaming tawagin, halos hindi ko marinig ang sarili kong paghinga. Tumayo ang hukom at binasa ang desisyon. Guilty. Napatakip si nanay sa bibig. Ako naman ay napaupo, nanginginig. Si Itay ay napapikit, at sa unang pagkakataon, may tumulong luha sa kanyang mga mata, hindi luha ng sakit, kundi luha ng ginhawa. Si Victor ay hinatulan ng pagkakakulong, kasama ang iba pa niyang kasabwat. Ang mga peking kontrata ay pinawalang bisa. Ang utang, na minsang sumakal sa aming liig, ay tuluyang binura sa papel at sa aming buhay. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Ilang linggo matapos ang hatol, unti-unting bumalik ang katahimikan sa aming baryo. Ang mga bulungan ay napalitan ng paghingi ng tawad. Ang mga matang mapanghusga ay muling natutong tumingin ng may paggalang. Isang hapon, habang nag-aayos si Itay ng sirang bisikleta ng kapitbahay, may lumapit na batang lalaki. Tito, sabi niya, gusto ko pong maging katulad ninyo, matapang at tapat. Napangiti si Itay. At sa ngiting iyon, nakita ko ang lalaking muntik ng wasaki ng kasinungalingan, ngunit piniling manatiling buo. Hindi naging madali ang paghilom. May mga gabing nagigising pa rin kami sa takot. May mga alaala pa ring masakit balik-balikan. Ngunit may isang bagay kaming natutunan, ang katotohanan, kahit gaano kabagal, ay laging mailakas na lumaban. Isang gabi, habang sabay-sabay kaming kumakain, biglang nagsalita si nanay. Kung hindi ito nangyari, sabi niya, hindi natin malalaman kung gaano pala tayo katatag. Nagtinginan kami at sabay-sabay nang umiti. Sa simpleng hapunan na iyon, walang marangyang pagkain, pero punang kapayapaan. Ang pirma ni Itay, na minsang ginamit sa panloloko, ay naging simbolo ng aming laban. Isang paalala na kahit ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring magdala ng malaking panganib, ngunit ang katotohanan at pagmamahal sa pamilya ay mas malakas kaysa sa anumang kasinungalingan. At habang papalubog ang araw sa likod ng aming munting bahay, alam kong hindi na kami babalik sa dati, dahil mas matatag na kami ngayon. Wakas.